Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa negosyo ni Michael Tapsilogan ng Mandaluyong City mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo at tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Focus in one, sisig lang ang tinda ni Kuya Michael mga kanegosyo. Mas kumikita pa to kaysa sa karinderya na maraming tinda. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Diyan ko po naitayo yung una kong negosyo na sari-sari store mga kanegosyo. At sa pagninegosyo ko ng sari-sari store, hindi ko pa alam na walang focus in one ng sari-sari store. Yes, kumita ako dyan, ilang taon ko negosyo yan. Pero never magiging grocery ang sari-sari store. Kapag ang sari-sari store lumaki, sari-sari store pa rin po siya. Hindi ko may scale up sa level 2 business model ang sari-sari store kasi una, hindi ako may-ari ng produkto, hindi akin yung brand, reseller lang ako habang buhay sa sari-sari store mga kanegosyo. At dito sa negosyo ni Kuya Michael mga kanegosyo, una siya yung may-ari ng sisig, siya yung may-ari ng recipe, binrandingan niya ng Michael Tapsilogan. Pwede niyang ipa-franchise ngayon yung negosyo niya mga kanegosyo. Yun yung scale up sa level 2 business model. Ayun na yung expansion ng negosyo. Pero focus pa rin mula simula. Sisig lang. Hanggang ma-scale up mo sa franchising business model yung negosyo mo. Hindi ka nakikita ng pagbebenta ng sisig per se. Pag napa-franchise mo na yung negosyo mo. Kumikita ka na sa franchising fee. Malugi man yung magpa-franchise sa'yo o kumita, yung franchising fee hindi na nila marerepand yun. Automatic profit mo na yon. Yes, sisig pa rin yung tinitinda mo, pero iba na yung kung paano yung pagkita ng pera, yung business model, through franchising. Pero focus pa rin sa sisig mga kanegosyo. Bakit mas kumikita pa yung nakapokus ka lang sa sisig kumpara sa karinderya? Mga kanegosyo, sa karinderya, ang daming ulam. Tama? Minsan may mga customer na pahamak. Kapag isa lang yung tinitinda mo, halimbawa, sisig lang, maghahanap yan ng tinda ka naman ng kare-kare. Tinda ka naman ng dinuguan. Ikaw naman to si baguhan na negosyante na tatanga-tanga. Makikinig ka sa customer mo. Makinig ka sa feedback ng serbisyo or produkto mo. Tama yon. Pero kung makikinig ka sa business advice ng customer mo, kaya nga sila customer eh. Hindi sila negosyante. Kung makikinig ka na magdagdag, yan ang simula ng kalbaryo mo mga kanegosyo. Walang masama sa mga customer na nagsasabi na yon, pero wag mo lang silang pakinggan. Walang problema yon. Hindi naman nila yung pera yung malulugi eh. Pera mo yung malulugi mga kanegosyo. Kaya focus in one. Kung kumikita ka ngayon, nalulugi ka ngayon, focus pa rin. Ang mahirap sa mga baguhan na negosyante, kapag nalulugi, nakakaranas na ng pagkalugi ng 1 buwan, 2 buwan, napapanghinaan tayo ng loob. Alam ko yan, naranasan ko yan. Pero wag na wag ka magdadagdag ng produkto mga kanegosyo. Much better na magsimula ka na lang ng panibagong negosyo na nakapokus in one ulit kaysa magdagdag ng panibagong produkto. Lalaki lang yung malulugi sa'yo. At sa mga kumikita naman na negosyante, isa sa mga problema nyo, kapag kumikita na yung nakapokus in one yung negosyo, nag-iisip kayo kung anong idadagdag na produkto. Ang akala nyo madadagdagan yung kita nyo or yung pera nyo. Mali po yan.
Kung gusto nyo talagang i-expand yung negosyo nyo, applyan nyo yan ng distribution business model, franchising, manpower, software, licensing business model. Doon kayo tunay nakikita. Yun yung tunay na expansion. Hindi yung magdadagdag kayo ng produkto. Ano mga advantage kapag nakapokus ka lang sa isa, mga kanegosyo? Una, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo. Hindi ka nila hirap ma-identify kung ano yung tinitinda mo. Every time na nakakaisip sila ng sisig, ikaw yung maiisip nila kasi focus ka lang sa sisig. Pangalawa, yung mga marketing material mo, post mo sa social media, ibig sabihin ng marketing material, ito yung mga tarpaulin. Mga tarpaulin mo lahat tungkol lang sa sisig. Lahat ng post mo sa social media patungkol lang sa sisig. So every time makikita ka ng customer o gusto nilang kumain ng sisig, isang beses, isang linggo, say ikaw yung pagbibilan nila. Napaka-importante sa negosyo yung repeat customer. Yung pangatlo, yung inventory mo. Kung nakapokus ka lang sa isa, sobrang dali i-monitor. Panghuli, yung cash flow mo, mga kanegosyo. Kapag nakapokus ka lang ng isa, labas-pasok ng pera, mas madaling i-monitor yung pera mo, mga kanegosyo. Kumpara sa dami mong binibentang produkto or serbisyo or pagkain. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin ng community ng mayaman, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Mapapansin nyo naman, karamihan ng mga negosyanteng kumikita ngayon, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman to, subscribe ka naman sa akin, comment ka lang, sabihin mo sisig. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagsubok or struggle, huwag tayo mawalan ng pag-asa, magdasal po tayo kahit anong religion natin. Peace.